Darating lang, dapat magpahinga muna ng ilang araw. Mag-relax-relax muna. Pero gusto niya po, magtrabaho na kaagad. Isa na, muli na po si Papa ngayong Pasko kasi po. Sobrang namiss ko na po si Papa. Pagkatok mo, anong naramdaman niyo po? Nakita mo si Bea at Dara? At marapat lamang po. Siyempre ho, lalo silang ginaganahang tumulong kapag ka po yung tinutulungan ay nakikitaan po nila ng sipag. Ayun, shoutout guys. Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. Sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-usapan ho natin yung patungkol po kay Dara. Dahil yung kanyang wish o kaya yung kanyang iniyakan nung nakaraan, natupad na ho ngayon. At marami pong nag-abang dito po sa pagkakataong ito. So pag-uusapan po natin yan mga kalingap, yan po ang pinaka-topic natin sa pagkakataong ito. Pero bago po yun, konting paalala po si Kuya July, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag nating kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos yung ating Facebook page, pwede rin po nating sundan, i-follow po natin yon. Tapos panoorin po natin yung mga upload po natin doon. At po pwede rin po nating i-like yung mga uploaded videos po doon. So maraming salamat po sa inyo. Tapos sina Kuya Bal Santos Matubang, sina Kalingap Rab, si Ruel of Malalag, si Ate Edna Vlog, si Kapatid Japper Sniper, supportahan din po natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin mga Kalingap. Ito pong patungkol kay Dara. Dahil nga po sa pagkakataong ito, yung kanyang tatay ay dumating na po mga Kalingap. Bagamat siyempre ho, karamihan sa mga viewers natin, hinahanap po yung kanyang tatay. Kahit ho nung ginagawa yung bahay, tapos hanggang sa nag-ribbon cutting, inaabangan po na baka sakaling dumating po yung kanyang tatay. Kaso nga lang po, wala ho talaga. Kaya nga po kung inyong maaalala, talagang ano po siya, naiyak po siya. Sobrang na-appreciate ko po itong ginawa niyo. May wish ko lang po na isa na muli na po si Papa ngayong Pasko kasi po. Sobrang namiss ko na po si Papa. Nakaramdam po siya ng lungkot dahil nga po wala yung kanyang tatay. Pero ho natin, sa tagal ng panahon, si Dara at saka si Bea ang magkasama lang po doon sa gitna ng sakahan, yung pinupuntahan ni Kalingap Rab, malayong-malayo po yun. Tapos yung kabahayan, medyo malalayo po yung agwat, mga Kalingap, so hindi po ganun kadali. Kaya sa pagkakataong ito mga Kalingap, lubusan po ang kasayahan ng magkapatid. Dahil nga po yung tatay nila, dumating na. Ngayon, patungkol naman po dito sa tatay niya, mga Kalingap, ako po ay pilit kong iniintindi ho yung kanyang kalagayan. At masasabi natin na yung trabaho niya po doon ay hindi ganun kadali. Biro niyo ho, nagka-travel pa ng 2.5 oras para makarating po doon. Tapos yung klase ng work po nila ay lang po, yung pagtitistis po ng niyog. O kaya yung tinatawag po natin kukulamber. Yun po yung mga ginagawa nila. Hindi po ganun kadali yun mga Kalingap. Kasi ang bayaran po noon, maliit lang po. Dahil sa lugar ho namin, meron din ganyan. Buti nga sa amin, para medyo maganda naman yung para sa operator o kaya yung mga nagtitistis ng kahoy, pinapakyaw na lang po yan. Pero kung dadaanin po sa per board feet, medyo ho maliit talaga yan. Kaya hindi po ganun kadali mga Kalingap. At makita ho natin, yung tatay po ni Dara ay napakabata pa. 50 years old pa lang po. Pero medyo ho mukhang matanda na po siya. Medyo maitim po. Ibig sabihin, nabibilad ho talaga sila. Kaso nga lang, kailangan magtiyaga para kahit paano meron pong kita. Napangtustos naman po sa kanyang pamilya. 2 araw may kalahating biyahe. Liti sir, liti. Ilan taon na kayo tayo? 50 na ako sir. 50. Ilan po yung anak nyo tayo? 6 yan sir. 6. Ites-tes din ako kito sir. Nung mangyari dito, itong magadan siya ko yung panganay na hulog sa inyo. Tapos sinundan ko itong agum ko. Simula daw nun, parang talagang sobrang, parang muntik ka nang ma-depressed. So ganun po kahirap ang pinagdaanan po ng tatay ni Dara. Kaya sana ho sa mga viewers natin, maintindihan ho natin. Pero ang mahalaga po ngayon po ay masaya na siya, mga Kalingap, dahil nagkita-kita na po sila ng kanyang anak. Actually, nung dumating daw po siya ay gabi. Bus ako nagdating dito, alas 12 ng gabi. O yun. Pagkatok mo, anong naramdaman niyo po? Nakita mo si Bea at Dara? Tulog sila, pagkamaga na lang sila. Pero nabigla ka nung may bahay na to eh. Nabigla ka? In-expect ko ba, Dara, na uwi na si Papa mo nung time na yun? Hindi pa po. Hindi. Eh, di na-surprise ka din? Opo. Actually, yun na talagang surprise ko eh.
Ano yung ano, ay naramdaman, no? Oh, papa, gano'n. Ano po, syempre po, yung ano po, tulog-tulog po ako na tapos may narinig ako. Parang po si ni Papa. Sabi, tapos paglabas ko po ng pinto, si Papa po talaga yun. Sobrang saya ko po. Grabe. Ang mahalaga po, silang mag-ama ngayon ay masaya na, mga kalingap. Medyo mahihain nga lang po yung tatay po ni Dara. Kahit po yung magpapasalamat, nahihiya po siya, mga kalingap. Salamat po sa mga nagmamahal po sa aking anak. Yun na po ito, boss. Sige po, sabihin niyo po. Ay, nakakahiya, boss. Ano lang po yan, dahil huwag kang main. Ayos na po siguro ito, boss. Pero meron pong nabanggit yung tatay po ni Dara. Sinabi niya na si Dara daw po talaga ay kusang matatag. At saka proud na proud po siya. Ito pakinggan po natin. Ano? So makita po natin dito sa episode na ito ni Kalingap Rab, kahit po si Bea, si Dara, yung kanyang tatay, lubos po yung kasiyahan na nagkita-kita na po sila. So makita natin dito, si Dara nagpiprepare ng pagkain, so maganda hong tingnan. Tapos yung tatay niya, nandoon na. So kahit pa paano ho, meron nasasandalan po si Dara. Bagamat siyempre ho, sinabi ni Kalingap Rab na kahit nandyan na yung tatay niya, yung pagsuporta po ng Team Kalingap ay tuloy pa rin po. Pero andito pa rin kami, tuloy-tuloy pa rin yung ano namin kay Dara, yung pagiging kuya kay Dara. Kasi nagustuhan talaga namin yung ugali ni Dara, yung determinasyon niyang makapagtapos ng pag-aaral. Yan po mga Kalingap, yan po ang Team Kalingap. Talagang hindi nagpapabaya, kahit nandyan na po yung tatay ni Dara. At nakita naman po natin na talagang kailangan pa rin po ng tulong. Dahil nga po yung kanyang trabaho, hindi naman po stable. Pero isa lang po ang nakita natin dito, yung kanyang tatay ho ay mukhang masipag. Kasi kararating lang po, sabi niya maglalako daw po uli siya ng isda. Dati niyang ginagawa noon dyan, so gagawin niya po uli. Boss, malako-lako na lang ako ng isda na naman. So maganda po yun mga Kalingap. Magandang sinyalis po yun, na kahit ho may mga tumutulong na, ayaw niya po ng medyo pabanjing-banjing. Nag-iisip po siya kung paano pa rin na kumayod. At ang napili niya nga po, o kaya parang gamay niya na, ay yung pagtitinda po ng isda, paglalako, dahil yun po ang kanyang trabaho noon pa man. Ngayon, ang masasabi lang po natin, patungkol po dito sa ginagawan po natin ng reaction video, yung pamilya po ni Dara, siyempre ho, malaking tulong yung ginawa ng Team Kalingap. Sa ngayon nga po, magkakasama na po yung mag-ama, at kahit papaano, tumutulong pa rin po yung Team Kalingap, at yung tatay naman ho, nagsisikap na magtrabaho po uli. So patungkol po sa pagtatrabaho ng kanyang tatay, kung siya po ay maglalako-lako, malaking tulong po ang Team Kalingap dyan, dahil kahit po sa kapital, sa puhunan, pwede po silang matulungan. So ibig sabihin ho, kumpara po noon na wala siyang po pwedeng paikutin, ngayon ho, meron na. Dahil marami pong tumutulong kina Dara. Nice. Ngayon patungkol naman po sa kanyang tatay, kung obserbahan ho natin, bagamat siyempre yung ilan sa mga viewers natin, parang nagtataka sila noon, bakit daw hindi man lang bumabalik na, hindi pumupunta, na po pwede namang magtrabaho kay Kalingap Rab noon, siguro mga Kalingap, maintindihan na lang po natin. Sa tingin ko ho, mahihain po yung kanyang tatay. Ayaw niya pong basta na lang umasa po sa Team Kalingap. Kahit po matagal lang tinutulungan si Dara, ayaw niya pong maging pabigat. So yun po ang naobserbahan ho natin. At nakita ko po mga Kalingap, mukhang masipag ho siya. Dahil nga po, kararating lang, dapat magpahinga muna ng ilang araw. Mag-relax-relax muna. Pero gusto niya po, magtrabaho na kaagad, maglako na po kaagad ng isda. So yun po ay sinyales ng isang masipag na tao. Tama kayo, tama kayo. At marapat lamang po. Dahil yung mga supporters ho, yung sponsors, yung mga vlogger na tumutulong, siyempre ho lalo silang ginaganahang tumulong kapag ka po yung tinutulungan ay nakikitaan po nila ng sipag o kaya nagsisikap para sa kinabukasan din po nila. Sa case po ni Dara, nag-aaral po yan, scholar na yan, so malaking tulong po yan kung siya po ay makapagtatapos ng kanyang pag-aaral. At least yung kanyang concentration ay focus ngayon sa pag-aaral. Dahil yung sa bahay nila, kahit pa paano, nandyan naman po yung kanyang tatay na makakatuwang naman para asikasuhin din sila bago pumasok sa school o kaya pag-uwi, baka sakali meron na silang pagkain. So malaking tulong po ito mga Kalingap. Yung ginagawa po ng Team Kalingap dito sa recipient, malaking tulong po talaga yan. Kahit sa ang anggulo po natin tingnan, malaking tulong po talaga ang mga charity vloggers sa mga kamukha po ni Dara na nangangailangan po talaga ng tulong. Kaya siyempre, hindi rin po mawawala ang pagpapasalamat po ni Dara. Ito po pakinggan po natin.
Ano po, sobrang saya. Sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi umuwi na po. Nadingig po yung panalangin ko, yung wish ko. Yun, sobrang thank you po sa Team Kalingap at sa mga K-Boys at sa King Angels at kay Kuya Bal at kay Ate Edna. At sa lahat pong nagbibigay ng sponsor at sa nanonood, sa mga viewers. Yung, maraming salamat po sa patuloy na pagsusuporta sa amin. Yan po. Yan po mga Kalingap, yan po si Dara. Ang pasasalamat po nila sa tulong po ng Team Kalingap, ng mga viewers, ng mga sponsors, at lahat-lahat na. So siguro po sa pamamagitan po niyan, pansamantala magpapaalam po muna tayo. Ina lang po muna ang ating reaction video sa ngayon. Sabihin natin good vibes po yan. Yung recipient na marunong rumispeto, marunong magpasalamat, at mukhang masunurin din po sa mga sinasuggest ng mga nagbablog po sa kanila. So maraming salamat po sa inyo. At siyempre po gaya ng dati, meron lang po muna tayong isa shout out. Tapos gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga kasamaan sa COOS, Kalingap, OFW Organic Sponsors, sa inyo pong pagtulong. Ngayon po ang buwan ng December, meron na po tayong mahigit 40,000. So hinihintay pa po natin yung ilan, yung makasamahan natin, para makabuo po tayo ng malaki-laki, para maitulong naman po natin sa sunod na pabahay ni Kalingap Rab. So maraming salamat po sa inyo. At siyempre po sa ating mga viewers, yung mga masugid na taga-subaybay po ni Kuya July, nanonood po sa ating YouTube channel, yung mga video upload po natin dyan, live stream, mga shorts, panoorin po natin. Tapos doon din po sa ating Facebook page, yung July Panel 2.0. Maraming salamat po sa inyo. Yung mga nagla-like po doon, masipag mag-share. Kaya halimbawa ito po, kung inyong nagustuhan ito, pwede po nating i-share. Maraming salamat po sa inyong lahat. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sabang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless! Bye-bye!